pagbigay ng utos ng Panginoon na magbigay ng mensahe. And nakakalungkot dahil ito yung magiging memorable to dahil hindi naman siguro ito yung huling makakasama natin si Kuya Dong. Yung unang pagtayo ko, yun yung huling ano dyan naman pag-attend. But praise God, we believe in makakasama pa natin si Kuya Dong. Amen. Amen. Hallelujah. Andito po tayo ngayon sa ating Friday worship, Glory to Hope, ang 5th week of September. Nasa thematic lesson pa rin po tayo ng Miracle of Transformation. Kapatid, mga kapatid, kamusta po yung mga nakaraang linggo? Amen. Buong buwan po, yun po yung topic natin, Miracle of Transformation. May mga nabago na po ba sa ating pagkatao bilang Kristiyano? Amen. Di nag-amen si Kuya Bernie ah. Amen. Ha? Amen. Amen? Nakatulog na ako, nagbago na. Bagong gupit. Praise God. Hindi ako nakapagpagod na. Paguligo. Late na eh. Hallelujah. Nito ng September, marami nang nabago sa atin bilang believers and tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Amen. Ang ating lesson po ngayon, Kuya, sige, next po. State of blessedness. Amen. As a Christian, natatanong po ba natin sa sarili natin, asan na ba yung estado ko ng pagpapala sa Panginoon? Minsan, naiisip natin. Ba't to si kapatid, laging every Friday nakikita ko yung tumatayo sa harap. Minsan naisip natin, ako kailan kaya ako tatayo niya para mag-testify ng pagpapala ng Diyos. So, tatalakayin po natin kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi pa natin nararanasan or hindi pa season ng pagbuhos ng pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Sige po, tayo po tumayo para basahin po yung spiritual Holy Scripture. 1, 2, 3, go. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the feet of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, Lord God, sa privilege, Lord, na maghatid ng iyong salita, Panginoon. Lord, itago mo lang ako, Lord God, sa iyong salita, Panginoon. Holy Spirit, bigyan mo ko ng knowledge and wisdom, Panginoon, Lord God. I'm nothing without you, Lord God. Lord, kayo din, Lord, ang aking mga kapatid, Panginoon, bigyan mo sila, Lord, ng knowledge and wisdom na maunawaan nila, Panginoon. Hallelujah. Buksan mo po, Lord, ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Kung sa gayon, Lord God, ito po ay tumatak sa kanilang mga buhay, malakaran, Panginoon, Lord God. Salamat, Amen. Panginoon. We praise you. We love you, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Yes. Sige, Kuya, next yung objectives po natin. Ang ating pong objective, to understand that transformation is not just a preparation for being blessed. Rather, it was a state of blessedness. Amen. So, hindi po pala tayo, dahil may gusto tayong, meron tayong pinaghahandaan na blessing, kaya kailangan may mabago sa ating sarili. Hindi po pala ganun, mga kapatid, na kailangan, ang bilang may na-transform sa ating mga sarili, ito po ay state of blessedness na. Ito po ay estado na ng pagpapala ng Panginoon sa atin. Dahil may nabago na po sa dating katayuan natin bilang normal na tao, andun na yung transformation. Amen. Bilang Kristiyano. Amen po. Sige, Kuya. Sa introduction. People receiving Jesus Christ as their Lord and personal Savior without experiencing transformation is in fact not having experienced being born again or born into the kingdom of God at all. Hallelujah. Lahat po ba tayo tumanggap na sa Panginoong Jesus? Amen. Amen. Lahat po ba may nabago na? Amen. May transformation na? Amen. Amen.
Sabi po dito, without experiencing transformation is in fact not having experience being born again. So kung wala pa lang nabago sa ating mga buhay, hindi natin masasabi na born again tayo. Amen. Amen? Sa labas, pag may nagtanong, anong religion mo? I'm a born again Christian. Ang tanong, may nakikita bang pagbabago sa sarili natin? Amen? Sabi po dito yung example niya, na-experience mo na ba yung naligo nang hindi ka naman nabasa? Pero sinabi mo, naligo ka. Kuya Mark, naranasan mong naligo ka pero hindi ka naman nabasa? Mga scuba diver. Scuba. No, ang hirap po sasabihin yung isang bagay, mag-testify ka na ginawa mo pero hindi naman nakikita sa'yo. Amen po? Praise God. Ganon din po minsan sa atin, sa buhay born Amen. again. Praise God. Nagsha-share po tayo ng mga gospel, mga word of God sa Facebook. Praise God. Ang tanong, pinapamuhay po ba natin yun? Kaya ang hirap po mag-share ng basta-basta ng word of God. Amen. Kung hindi naman po natin pinapamuhay. May isa pa dito yung sinabi mo sa pastor mo na, Pastor, nagbabasa na po ako ng Bible. Babasa ng Bible. Isang litro na ng tubig. Sabi niya, Pastor, kabisado ko na yung John 3:16. Nabasa ko na po yung book of John. Praise God. Eto si Pastor, hinuhuli ka kung talagang nagbabasa ka. Tinanong, di kilala mo na si Nicodemus. Pastor, sino yun? Parang hindi ko nabasa yun. Naligpasan. So, paano mo nabasa yung John 3:16? Ayan, tinanong doon ng Panginoong Hesus. Sinabi pala ng Panginoong Hesus kay Nicodemus, hindi ka mapapabilang sa karya ng Diyos kung hindi ka ipapanganak ng muli. Amen? So, kailangan po natin ipanganak ng muli para po tayo makarating sa karya ng Diyos. Hallelujah. Ano po ba yung isang born again? No? Yung born again po is yung patay nating kaluluwa ay po yung binubuhay ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Amen? Tinanong ni Nicodemus si Jesus Christ, di po ba? Sabi niya, paano nang ipapanganak ng muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya makakabalik sa tiyan ng nanay niya para ipanganak ng muli. Pero ang sagot ng Panginoong Hesus, ang sinasabi ko sa inyo totoo, hindi makakapunta sa karya ng Diyos ang hindi ipapanganak ng muli sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Amen? Amen. Nung nag-water baptism po tayo, praise God, yun po yung declaration na nakipag-isa na tayo sa Panginoong Hesus. Amen. Nung nilubog po tayo sa tubig, yun na po yung declaration na namatay na po yung pangkatawang tao natin at nung umahon po tayo, yun na po yung kasama natin ng Diyos. Amen. But paano po tayo may papanganak muli sa Espiritu? Sabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemus, kung ano yung hangin, hindi natin alam kung saan lumilihip. Pero naririnig natin, nararamdaman natin, ganon ang pinanganak sa banal na Espiritu. Ulat po kanina, praise God. Naranasan niyo po ba yun? Amen. 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 Kung naranasan mo yung kay Bernie, so ikaw pala ay born again. Amen? Amen. Kung hindi mo nararanasan yung Espiritu, hindi ka born again. Amen. Amen. Hallelujah. Born again experience is a radical experience that position a person for an inevitable consequence of progressive change. Being born again is a positional relocation to a pathway of transformation towards fulfilling God's will. Amen. Amen? No, tayo po pala na isang born again,
Ito po ay isang daan ng pagbabago para matupad po ang kalooban ng Diyos. Amen. Sige po yan, next po. You should not make the light of the miraculous moment of being born in the Spirit in your life. Di po natin basta-basta baliwalain ang pagiging born again. Before God brought this miracle called born again into reality, He had to wait around 4,000 years from the fall of Adam until the incarnation of Christ. So napakatagal po pala na hinintay ng ating Panginoong Diyos. 4,000 taon nung malaglag si Adam sa kapangyarihan ni Satanas. So, kailangan pang bumaba ng ating Panginoong Hesus. Kailangan pang may dumanak na dugo para ipagkaloob lang yung pagiging born again natin. Amen. Without shedding of the blood, there's no forgiveness. Without shedding of the blood, there's no salvation. Amen. Amen po. Amen. So wag po natin, kapatid, na baliwalain ang pagiging born again natin. No, hindi po tayo born again every Friday lang, every NOP. Araw-araw po yan, kapatid. Amen. Kailangan nilalakaran po natin ng pagiging born again. Amen. Dito, born again ka pala, paglabas mo, hinuhubad mo. Balik ka na naman sa pagiging camping. Amen? Yeah, next one. But why do people stop? Bakit nga po ba may mga taong humihinto sa pagiging isang born again Christian? No? People stop because they did not fully understand the new person God is creating in them. It's an entirely new life. Amen. Di po nila naiintindihan kung ano talaga yung ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay nila. Maraming talagang nalalaman natin na may mga nakikilala tayo na talagang mabalik sila. Dahil nasa isip nila, ano ba to? Palagi na lang panalangin ng panalangin. Lagi na lang may gawain. Ang kulit ni pastor. Laging pinagluluto. Laging nagbuhugas, nagluluto. Ba't hindi po nila naiintindihan na unawaan yung plano ng Diyos? Amen. Na masigit doon sa kaharian ng Diyos. We need to perceive and embrace. We have, we need to work together with the Spirit of God, recreating ourselves in the person of God wanted us to be. It's the most needed miracle of all. Kailangan din po natin ng participation, cooperation, yung topic po yan nung kay Pastor Joseph. Hindi po ang banal na espiritu lang ang kikilos. Amen. Para may mabago po sa atin, may matransform sa atin. Amen? Partnership in the Holy Spirit. And we have to do everything to pursue the new opportunity given to us. Amen. Ito po napakapalad po natin dito sa Loremi. Dahil ang dami nilang tinuturong pag-aaral. Hallelujah. Amen? Dahil sa mga pag-aaral na to, dito po tayo lalago. Amen. Spiritual growth. Amen po. Sa Pinas, may bayad po yan. Dito, libre lang. Meron. Affordable. Affordable. Minsan, sagot pa ng church. Amen po. So, wag po natin sayangin yung opportunity na binibigay po sa atin. We need to perceive and embrace what is to be born of the Spirit of the God into His kingdom. We need to be ready to leave the worldly things and evil ways behind. Amen. Ready na ba? Amen. Kuya Bernie, ready na? Lagi si Kuya Bernie, Kuya Carlos. Ready na ba? Iwan yung worldly things? Amen. Naiwan Or na. meron pang mahatak? Nakikipag-tag over pa tayo?
May darling sin. Or magkagalit na kayo ni Satan. Galit-galit na, galit-galit. We need to be ready to leave the worldly things and evil ways behind. Dahil yan po mga worldly things, yan po yung talagang hindrances Amen. para sa paglago natin sa Panginoon. Amen. Napakahirap maglingkod sa Panginoon. Paglabas mo, balik ka na naman. Punta ka na naman sa videokehan. Amen. Iwan na po natin ang mga worldly things and evil ways behind. Amen. Kuya, next po. Being born again means you have a new culture, new mindset, new value system, new attitudes. Amen? And new way of life. Kapag dating magagalitin tayo, matampuhin, Amen. baguhin na po natin yon. Amen. Ano, minsan, kinakamayan ko si Pastor, hindi naman ako kinamayan eh. Expect, hindi ko na rin kakamayan eh. Praise God. Based on the eternal values, you are no longer under the power of Satan, but under the Lordship of Jesus Christ. Praise Amen. God. So ano po ba yung meaning ng Lordship? Mamaya po, salakayin po natin yan. And, He is your new King and you become a kingdom citizen. Amen. Kingdom citizen. So praise God. Magiging mamamayan po pala tayo ng kaharian ng Diyos. Amen. Hindi may sabi na yan. Wala po palang sinabi yung Canada citizen, US citizen, Saudi Saudi. citizen. Amen. Dapat doon tayo pumunta sa kingdom. Kingdom ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan po, Lordship means master. The one who decides and enacts what He wants. Lordship, Lord, kung ang Panginoon Jesus ang Lordship natin, siya na ang magpapasya, siya na ang susunod sa lahat ng gagawin natin. Amen. So, hindi na yung tayo magdidesisyon sa mga plano natin sa buhay. Kailangan natin laging i-consult sa Panginoon. Amen. Hindi tayo ng vision. Praise God. Dahil kung sa sarili nating kakayahan, kaisipan, wala. Pero kung galing sa Diyos, sigurado may magandang plano ang Panginoon. Amen. Hindi po ko yan next. Ayan po. How positioning ourselves for blessedness. Ito po yung mga dapat natin gawin or iwasan para ating maranasan sa ating mga sarili yung pagpapala ng Diyos. Number 1, embrace sanctification. Amen. Amen. So, kailangan po natin maging magpakabanal. Ang pinagpapala ng Diyos, yung mga nagpapakabanal sa Kanya. Dahil kung patuloy ka pa rin sa makabundo, paano ka pagpapalain ng Diyos? Kaaway nga ng Panginoon Jesus ang mundo. Amen po. Sabi po dyan, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Sa Tagalog po, mapalad ang taong hindi naakit ng masama, upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa, hindi sumasama sa sino man taong ang laging adhikay. Adhikay, pagtawanan lamang at hamakin ang Diyos na dakila. Praise God. So, nung tayo, nung wala pa tayo sa Panginoon Jesus, siguro, isa rin tayo sa ganito po eh. Kung ikaw po ay nangunguna sa kalokohan, papayuhan mo yung kaibigan mo na Ikakadapat. but praise God, nandito po tayo ngayon at hindi na po tayo nakikinig sa mga taong ganito. Amen. Praise God. Hallelujah. Being born again is pulling a person out of darkness for relocation into the kingdom of light. Once relocated in the light, you will not to go back in the darkness once again. It's too deadly. Amen. Being born again. No, from sa kadiliman, kinuha na po tayo. Nandun na tayo sa liwanag ng kaharian ng Diyos. Amen. Being born again
Huwag na po natin gustuhin na bumalik pa sa dating pagkatao po natin. Na-experience ko po ito eh. Pagka talagang sobrang bigat po ng pinagdadaanan ko. Yung gusto ko nang mag-give up sa gawain. Pero inaalala ko yung magiging buhay ko. Na-experience niyo po ba yun? Amen. Na sigurado magiging mas malala yung buhay ko pag ako'y bumalik sa dati kong pagkatao. Diba yung isang tao nga sinaniban ng masamang tao? Nung nakalaya yung masamang espiritu, na-filled siya ng Holy Spirit, tinanggap niya. But kapag siya'y na-backslide, naging empty yung puso niya, walang naninirahan na banal na espiritu. Yung masamang espiritu na yon, kapag nakitang tuyo yung puso mo, babalik siya doon at may kasama pong 7 mas malalakas na espiritu. Ayun po yung nakakatakot. Ayun po yung sinasabing student week. So wag na po natin na, and magpatuloy po tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Nandito na po tayo sa liwanag ng kaharian ng Diyos. Bakit gugustuhin pa natin bumalik sa kadiliman? Sanctification is a crucial decision to obey your Lord and King as He commands you to follow me. Blocking your way to follow God is your flesh. Sanctification is a crucial decision to obey your Lord. No? Ang hirap, kung nasa laman ka pa talaga, ang hirap mo sundin ng Panginoon Diyos eh. Maraming pumipigil na mga bagay para hindi mo siya sundin. Yun po yung gawa ng kaaway. No, hindi na po tao ang kaaway natin. Espiritu po yun. Blocking your way to follow God's your place. Satan in the world system around you. But as you make your step of faith, you conquer every obstacle to the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Kaya lagi po natin dinideclare na ang Panginoon, ang Holy Spirit is gumabay po sa atin. Amen. Dahil without Holy Spirit, hindi po natin talaga kayang labanan ang mga kaaway. Hindi natin alam kung sino yung kaaway natin. And without Holy Spirit, hindi natin kayang labanan ang kaaway. Ang Holy Spirit, yun po yung nagko-convict sa ating mga gawain. Sige Kuya, next po. Ito po yung 3 things to avoid to embrace sanctification. Number 1, the counsel of ungodly. Worldliness, yan po. Alam naman po natin ng mga gawa ng makamundo. Ito talaga yung nagpapalayo sa atin, sa ating Panginoong Jesus. The ways of the world runs contrary to God's ways. The media you listen to. Yeah. Facebook, YouTube. Ang dami po diyang paing ni Satan. Kakabros mo. Kung ano-ano na yung ipapakita sa'yo. And yun yung pag may maliit na butas lang, pinasok na ni Satan yan. Magtutuloy-tuloy na po yan sa kasalanan. Amen? Yun po yung mahirap, yun yung ayaw ng Lord sa atin na tayo po ay magkasala. Immorality, violence, selfishness, slothfulness. Katamaran? Katamaran pas? Saan yan? Yung po? Slothfulness. Katamaran. Selfishness. Yung makasarili. Makasarili pa po ba tayo? Me, myself, and I. Me, myself, and I. Me, myself, and I. Number 2, the path of sinners. Ito po yung mga landas ng mga makasalanan, Satan's temptation. Places to avoid, places of vice. Yung mga lugar po ng bisyo. Yun po, yung mga inuman. Yan po yung dapat nating iniiwasan. Strongholds of the devil, ungodly friends. Dito po sa ungodly friends, dapat po ba natin iwasan sila? Or pagsabihan? Pwede naman sila kaysa
dapat sila yung madala mo sa ating Panginoon Diyos. Pag hindi mo sila kayang dalhin, Sila ka nang iwan sumama. I-avoid na sila na iwasan. And the seat of the scornful, people and places destroying God and God delight. Amen. Yan po ang ating iwasan, yung mga lugar na hindi po nila ino-honor ng Panginoon Diyos. Yung minumok nila, yung pinagtatawanan. Ito po. Number 2 ko yan. Ito po, embracing heavenly values. But his delight in the law of the Lord, and his law meditates day and night. Ito po yung righteous. Sila po yung mga taong nagagalak sa salita ng Diyos. Amen? At sumusunod sa salita ng Diyos. Sumusunod po ba tayo sa salita ng Diyos? Amen. Amen. And his law meditates day and night. Pinagbubulay-bulayan po ba natin araw-gabi ang salita ng Diyos? Gabi. Honestly, gabi. Honestly, hindi po. Number 1, we need to have new level of understanding about the Lordship of our King Jesus Christ. And po yung kanina, yung Lordship means ang Panginoon Diyos po ang ating master, ang ating boss, siya po ang masusunod, siya na po ang magkocontrol sa buhay natin. Amen. And we need to place a very high value with our kingdom citizenship. Amen. Lagi po natin isipin na meron tayong lugar sa kaharian ng Diyos. Amen. Yun nga lang kasi dahil sa worldly, nakakalimutan natin na mayroon pang mas maganda dito sa mundo, dito sa lupa. Hindi natin iniisip yung mga bagay doon sa kaharian ng Diyos. Sabi doon, ang lahat ng bagay doon bago na. At dito sa mundo, marami pang mga bagay na tawag dito, pahihirapan ka. Doon wala nang iyak, wala nang paghihirap, lahat bago. So we need to place a very high value with our kingdom citizenship. Amen. Number 3, if you take delight of the word of the kings, he will take delight in you. If you take time to meditate, internalize, personalize, and put into practice the values of the king, you are positioning yourself a blessed life. Amen. Amen. Kailangan po natin i-meditate ang salita ng Diyos. Amen. Na hindi lang po tuwing nakikinig lang po tayo every Friday, afternoon, wala na, hindi na natin bubuklatin yung Bible natin. Kaya, hindi yung ipis lang yung nagbabasa ng Bible. And praise God, sa mga ganitong gawain po, tulad ng IP, na pag ikaw ang na-assign, sigurado, bubuksan mo yung Bible mo. Amen? Kaya pagka in-assign ka ni Pastor, go, huwag kang tumanggi. Amen. Amen? And you are positioning yourself for a blessed life. Amen? Amen. Kung nagbabasa, nagme-meditate ka pala ng Bible, yung buhay mo, pinuposisyon mo sa pagpapala ng Diyos. Amen. Kung gusto mo ng pagpapala ng Diyos, magbasa po tayo ng Bible, mag-meditate po pala tayo. Dahil yung mga Number 3, pursuing fruitfulness. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit its season. Whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Number 1, fruitfulness is achieved by having our lives planted in the right place. Amen. Yung pamumunga po pala natin, mararanasan lang po natin yun sa tamang lugar. Nasa tamang lugar na po ba tayo? Amen. Amen. Po. Amen. So, kung nandito na tayo sa Loremy Hope, dito na po tayo. Amen.
Huwag na tayong umanap ng iba. Ah, Wala na, iwanan. walang alisan. Walang alisan. Kaya dong. Bukas pwede na yung cancel. Cancel daw. Amen. The disciple was the basic needs for spiritual growth, daily morning devotion, Amen. weekly cell group, Amen. Sunday celebration, And training Friday. and equipping, attending conference. Amen. Praise God. No? Kung gusto po natin lumago yung ating spiritual life, no? Tayo po ay umatay ng paggamit sa mga ganito pong gawain. Ito po, itong daily morning devotion, ano po ako dito eh. Naging daily evening devotion po ako. No, na mas maganda po pala daily morning. Kasi bago ka pumasok sa trabaho mo, marami ka ng recharge ka. kalaban, hindi natin alam eh. Paano tayo magkakaroon ng word of sword, sword of spirit, that means word of God. Kung hindi pa tayo nagbabasa ng Bible, pag pumasok, pag gising. So, ayan po, mas maganda po na daily morning devotion. Ang tanong, nagde-devotion po ba? Amen. Sorry na ulit kay Bernie. Bakit siya ulit? Amen. No, nagde-journal na si Kuya Bernie kasi nasa Soul 1 po yan eh. Praise God. And weekly cell group, ayan po, kapag After ng service. hindi po tayo busy, meron po tayong BSIP. And okay, daluhan po natin. So, doon po tayo mas magiging malago. And training and equipping, ito po yung PEPSOL and attending conference. That this disciple will be fruitful in its always. Amen. Amen. May natutunan po ba kayo? Amen. Amen. Sige yan. Next na. Amen. Amen. Next na? Oo. Amen. Ayan. We all work hard to be blessed without realizing that blessedness is a state or position under God. Every one of us desire to be in the position of blessedness, but many are in the wrong address. Yes, it's positional blessedness, but God wants us to be. However, there are conditions, of course, and we need to work hard for it. Amen. Ang plano ng Panginoon Diyos sa atin, talaga ay pagpalain po tayo. Amen. But, siyasatin po natin yung sarili natin kung nasa tamang lugar po ba tayo, tama po ba yung puso natin. At kailangan din po na paghirapan talaga, pagtrabahuhan yung pagpapala. Amen. Kasi kung maghihintay ka lang ng pagpapala sa Panginoon Diyos, hindi mo talaga mararanasan. Kaya praise God sa mga buhay ng pastor natin. No? Napaka-palad po and nabibless po ako sa ating Pastor Alvin. Kung titingnan po natin yung buhay po ni Pastor Alvin, okay na po yung posisyon niya, yung trabaho niya, yung sahod niya. Bakit nagtsatsaga po siya sa atin, lalo na po yung isang kaluluwa. Pilit niya pong inaabot kahit na malayo, puyat. Bakit po kaya? Kasi mayroon po siyang na vision ng Panginoon na para sa karya ng Diyos. Na meron siyang reward doon. Kasi kung wala kang vision ng Panginoon, hindi mo magagawa yung isang bagay na gano'n. Amen. Mapapagod at mapapagod ka. Amen. Amen po.